So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Muli nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi na naman po tayo ng isa namang problema ng motor na ito. So, ang problema ng motor na ito is naglo-low oil pressure. So, pinalitan na po ito ng oil pressure switch. Pero, ganun pa rin. Ayaw pa rin niyang mawala yung low oil pressure. So, as per checking, tinanggal natin yung cover ng head. Yan, para malaman talaga natin if nag-i-spray itong mga nozzles na to. Once na kasi hindi nag-i-spray yan, ibig sabihin mahina or hindi na gumagana yung inyong oil pump, or either merong nakabara dyan sa line na yan kaya walang maakyat na oil dito sa taas. So as per checking, as per visual inspection, wala pa namang tama itong kanyang mga camshafts. Goods pa naman. And then kung nung pinandar ko to, hindi naman masyadong maingay yung top. Merong ingay kasi kulang nga sa oil yung top nya. So papakrank lang natin. So titignan natin if merong nag-i-spray dito. Napakahina. Kabilang side, wala talaga. Meron kaso mahina. So wala tayong nakikitang pressure dito. Wala tayong nakikita. May nakikita tayong oil na lumalabas, kaso nga lang masyadong mahina, kaya hindi nakakaakyat dito sa taas yung ating oil pressure sensor. Ito. Kaya ang gagawin natin dito, bubuksan natin to, titignan natin yung kanyang oil pump kung meron bang problema. So yun lang yung nakikita nating problema dito, na hindi nag-i-spray to, or malamang sa malamang baka may nakabara sa line ng ating oil. So update ko lang kayo about dito pag nabuksan natin itong gilid. So yun na lamang po muna. Babalikan ko kayo after a few minutes. So ito na nga po yung motor na may problema. So after tanggal ko ng cover, nakita ko na gumagalaw to, itong kanyang clutch hub assembly. So as per checking, nakita ko ito pagbukas ko nito, yan o, nahulog yung kanyang castle nut. Ito, yan. Hindi ko pa ito ginagalaw, nahulog na siya. Kaya meron siyang play nito. Kaya pala tao nito, nagre-reklamo yung kasama na tao nito na ang pangit na i-gear. Kaya pala yun natanggal. Yan. Pinukpok na pala to. Yan. So hanap tayo ng ganito, palitan na lang natin to. Sana may makita ako sa parts out ko ng ganito. Papalitan ko na lang yan. And then i-check ulit pa tong pump nya, bakit hindi siya naakyat yung oil sa taas. So update ko kayo. Grabe. So yun na nga po, bali natapos ko na mabalik yung kanyang dito sa kanyang clutch side, sa crankcase na to. Napalitan ko na ng tag nito ng nut, center nut sa clutch, dahil wala na, bungi-bungi na to. Hindi ko na siya ibabalik kasi alam ko ang ginawa dito is pinukpok to dahil wala silang special tools. And then pinalitan ko ng parts out na tawag nito na oil pump. So ito yung kanya, sinukat ko, wala na siya sa tawag nito, sa range yung kanyang gap dito. So napakita ko lang sa inyo, meron naman sa manual. And then ito yung pinalit ko na nut clutch center. Ito yung code
So ngayon ay kanina wala tayong nakikita nag-spray na oil dito dahil yun nga, may problema yung ating oil pump. So ngayon, try natin ngayon. So, pakrank natin. Yan, meron na. Yun, meron na tayong nakikitang oil na lumalabas dito sa kanyang mga nozzle. Then, na-oilan na tong kanyang rocker arm, yung kanyang rocker arm, pati yung cams na dalawa. Yun. And then, malamang sa malamang, magkakaroon na to ngayon ng reading. Mawawala na yung low oil pressure niyan. Dahil meron ng pressure na nakikita na lumalabas na yung oil dito sa ating head. So, swerte lang to dahil hindi na damage yung kanyang cams and then yung rocker arm. Once kasi nawala na supply ng oil sa head, ang mangyayari, magbakal to bakal yung yung ating mga piyesa dito sa taas. And then, ayun, magbabanggaan, iingay yung motor, and then, yun, sira. So, ikakabit ko lang yung yung cover, and then, papatakbuhin natin. Titignan natin kung babalik pa ba yung low oil pressure na error. So, ito na nga po yung ginawa nating motor na naglo-low oil pressure. So far, pinatakbo ko na to at hindi na po bumalik yung kanyang problema na naglo-low oil pressure. So, pinalitan lang natin to ng oil pump dahil wala na sa range yung kanyang sukat doon, yung kanyang play doon sa kanyang oil pump. And then nagpalit tayo ng gasket. So ito na nga yun, papanda rin natin. And then napatakbo ko na po ito. Never na lumabas yung low oil pressure. Gawa nga na meron na tayong nakikitang pressure sa kanyang head. Lumalabas na yung oil dun sa ating mga nozzles. And then makikita naman natin dito sa baba, ayun yung kanyang oil level. Last time kasi pag pinapandar natin siya, hindi to nagbabawas or nababawasan to onti lang, pero hindi talaga siya nawawala. Ibig sabihin nun, hindi talaga gumagana yung ating oil pump. So ngayon, ayan, yung level na yan, above siya sa sa line. Yan, konti above siya sa line. Once napapanda rin natin yan, dapat mawawala yung oil na yan dahil aakyat yan doon. Doon natin makikita na gumagana yung ating oil pump. So ngayon papanda rin natin. So start natin. Dahan-dahan na nauubos yung oil dito sa kanyang side glass. Ibig sabihin niyan ay gumagana na po yung kanyang oil pump. So yan, napatakbo ko na rin to. So, hindi na po lumalabas yung kanyang low oil pressure. So yan. So ayan, kung mapapansin nyo, yan, wala na siyang oil dahil nasa taas pa, pero dahan-dahan yan bumababa na naman once na pinatay natin yung motor. Yan. Ibig sabihin yan, dahil sa nawala yung oil dyan, ibig sabihin umakyat dun sa taas, gumagana yung ating oil pump. So ngayon yan, bumabalik na naman yung oil. Yan, dahan-dahan yan. Ito na yung tips naman natin. Meron to sa manual. Every time na mag-change oil tayo,
hindi natin nasusure kung sakto ba yung level or sobra ba tayo or kulang ba tayo. Ito lang yung papansinin nyo, itong dalawang guhit na yan. Once na change oil tayo at hindi natin sure yung oil na nilagay natin kung sobra ba or kulang, papaandarin nyo lang yung motor at least for 3 to 5 minutes, and then kahit 2 minutes lang or 3 minutes, and then off nyo, antayin nyo na magbaba yung oil, and then dapat nasa in between sa line na yan, minimum and then maximum, in between na yan yung oil level natin. Once na nandyan yan, nasa range tayo, okay po tayo dyan, hindi po tayo sobra, hindi po din tayo kulang sa oil, tama lang, sakto lang. So ayan na yung level nya, parang nasa sa max level yung line. So yun, bali this is a quick share lamang po sa motor na ito. Pinalitan na kasi ng oil pressure, ganun pa rin. So hindi lang dahil sa nag-low oil pressure yung motor natin, automatic oil pressure kagad yung papalitan natin. Hindi, meron din tayong tinatawag na oil pump, na kung saan yun yung nagpapump ng oil para ma-oil yung ating parts dyan sa loob. Hindi lang naman dyan sa head yan, meron din dyan dito sa ilalim, sa lahat ng parts ng motor meron dyan nag-oil para hindi siya magbabakal to bakal yung contact. So yun na lamang po, sana ay nakakuha na naman po kayo ng panibagong kaalaman sa ginawa nating video. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan na mag-like or mag-subscribe sa ating channel, Orange Blooded Motomaniac. And then kung gusto niyo i-share para mas ma-aware pa yung mga kasamahan nyo na merong mga, lalong-lalo na especially yung may mga KTM bikes. So most likely pare-parehas lang naman to ng concept sa ibang motor. So yun na nga lang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na DIY. Ride safe po sa lahat. Peace. Good job.